Okay guys, good morning. Katatapos ko lang magkape. So, may gagawin tayong computer. Okay, actually dalawa to. Pero halos pareho ng symptoms. Yung isa hindi daw nagpa-power on, yung isa naman daw nagpa-power on pero wala daw display. So, bubuksan ko yung computer. Siyempre basic muna tayo, ano? Gawin natin muna yung basic. Hindi muna tayo mag-isip ng komplikado. Okay, basic muna tayo. Basic troubleshooting muna tayo. So, siguro ngayon ulit ako nakapag-upload regarding sa computer. Actually, computer ko din may problema din yun. It's a matter of time lang para gawa ko siya ng video. Ayun, medyo magulo yun. Pero gagawa natin yun ng ano. Tapos ko na to sa customer ko eh. So dalawa to. So ayan, kagigising ko lang magulo pa buo. So tirayan na natin to. Paklasin ko muna. Okay. Pakita ko sa inyo yung computer. Okay guys, yan yung computer nya. Okay. Ngayon, basic troubleshooting tayo. Okay, yan saksakan ko. Hindi ko muna kinunik yung monitor. So, pag sinabi kong basic, ito may kuryente na to, no? Ito, naka-on na yan, eh. Okay. Ewan ko kung maririnig nyo, no? Oh. Tapos, sasaksak ko na to dito. Hindi ko alam kung maririnig, eh. Sana marinig. Ayan na. Nag-cut. Pero yan, papasok ko. Tingnan sana marinig. Tatayin ko electric fan, wait. Ayan. Para ito lang maririnig natin. Actually, yung maririnig nyo rito is parang spark. Parang ganon. Parang ganon lang siya. Parang kumagat yung kuryente. Normally, pagka sinasaksak mo yun sa mga outlet, yung mga biglang parang may ganon na tunog na parang spark sa loob. So, tingnan natin, Yun, guys, narinig nyo? Click, gumanon. Okay? Yan. Yan, nakita nyo naman ilaw sa loob, no? Oh, yan, ilaw sa loob. Okay, guys, explain ko lang yung click sound na yun, no? Pag nag-click sound dyan, ewan ko sa iba, ba't sinasabi nila may short? May short daw. Sa loob, kahit yung mga electric company yung Meralco, sabi pagka nag-spark daw, may short daw. Hindi short yun. Di sana kung may short yan, kaya ka may breaker, di nagputukan na lahat yan. Kumbaga kasi may mga switch mode power supply na, tulad dito sa computer, switch mode power supply yan. So normal yun eh, para nagcha-charge yung mga capacitors niya, etc. Okay, normal yun. Hindi yun nagsushort. Di sana nasira na yun. Okay, importante yun. Pag saksak mo na gano'n at narinig mo yung tunog, ibig sabihin gumagana yung power supply niya. Okay? Ito kasi, itong case nito, itong computer na to, ito daw sabi, may power naman daw siya, pero walang display. So, doon tayo. Pero yung isang computer na gagawin ko, wala naman daw power. So, doon natin ikukumpara yung click sound na yon mamaya. Pagdating natin sa pangalawang computer. Okay? Ngayon, babaklasin ko muna to. Itong computer na to. Okay, yan. Baklas na, guys. No? Ngayon, ano susunod na natin dito? Papakinggan natin, guys, yung beep sound niya. Yun, yung tit. Kasi doon natin malalaman na nag-activate yung motherboard. Okay, so far, may power yung motherboard niya. Okay. So, nahanap ko lang yung speaker connection niya. Yun ang speaker connection niya. Ito nyo guys yung 4 na pin. Saan ba? Ayan. Nakita nyo guys, 4 na pin. Ayan o.
Tapos nakalagay speaker. Okay? Wait lang ha. Okay guys, ito yung speaker. Ayan. Okay, stock ko to eh. Kasi hindi ko, kinukuha ko to sa mga old computer. Okay, hindi ko alam kung may built-in to. Pero, lalagyan ko na rin. Okay. Ayan, dyan naman sila lagay lang naman eh. Okay. Ayan guys, ilagay ko na yung speaker ko. Okay, ngayon, oo natin. Papakinggan natin yung beep sound ng computer. Ayan ba, kung ano, tatapat ko na lang yung camera. O-on ko na, ito yung on nya. Makikita nyo naman pag umikot yung fan, naka-on na. Okay, pakinggan lang yung sound ha. Okay, umiikot yung fan nya. Pero wala ako narinig na beep sound. Yun. Nag-boot siya. Narinig nyo guys. Okay. Ulit natin. Okay. Narinig nyo yung beep sound, no? So, importante yung beep sound na yun. Ibig sabihin, may response yung motherboard natin. No? Hindi siya deadboard. Okay? Nag-response siya. Ngayon, kinonekta ko na lahat ng monitor, keyboard. Okay? Pinatay ko yung computer. O-on ko ulit. Kasi, yung una, ba't hindi ko kuninect yung monitor tsaka keyboard? Kaya hindi ko kinoconnect kasi waste of time sa akin kung hindi gumagana yung board tapos kukunik ko lahat. No? So, kailangan ko muna makasure na gumagana si power supply, may beep sound siya, may respond yung motherboard. Yun ang importante sa akin. So, ngayon nag-beep siya. So, kailangan ko na makita yung display. So, kinunik ko na yung ano. Tsaka, syempre, para gumana siya, kailangan ng keyboard. Okay? Ito, pakita ko na sa inyo. Tapos, pakinggan natin ulit yung beep sound doon ko ulit. Ayan guys, connected na yung monitor ko. Ayan na, naka-connected sa power supply. Ito na rin yung keyboard. So, ibaba ko muna yung keyboard. Kasi hindi pa naman siya kailangan. Wait lang, baka maputol. Ayan. Okay, ayan yung setup natin. Nakapatay pa siya. Ito natin. Tumunog ba guys yung ano, beep sound niya? Parang wala ko narinig. Pero meron siyang display. Yan display niya. Okay. Ulit. Reset. Okay. Explain ko lang yun ha. Okay, meron na tayong display ngayon dito. Ayan guys, may display tayo. Bakit walang beep sound? Okay. Nangyayari ang beep sound minsan kasi by error code yun. Error sound yun ng walang connected na keyboard. Okay? Halimbawa, tulad nyo, meron siyang ano na, detected na lahat. Nangyayari minsan yun, pag wala siyang keyboard, magbibip yung computer. Pero,
ang gagawin ko guys, tingin ko may built-in to na may built-in to na speaker. Gagawin ko, babaligtarin ko yung speaker natin, baka, kasi, naman yan positive, negative yan Okay, babaligtarin natin yung speaker natin, tatanggalin natin yung keyboard, tingnan natin kung ano mangyari. Okay? Okay, na-under ngayon guys yan ko muna, patayin ko muna guys, patayin. Okay, tanggalin natin yung keyboard. Tanggalin natin yung keyboard. Hindi ko pa binabaliktad yung speaker natin, same position. Tapos on natin. Okay, tingnan natin kung may display siya rito at tutunog yung beep sound niya. Ayan, naka-on na natin guys Yun, narinig nyo, nag-beep sound siya. Tit. Okay, kasi wala siyang ma-detect na keyboard. Yan guys resume natin no keyboard detected. Okay, patay natin ulit. Okay, kailangan cut yan Nalibit natin yung keyboard. PS2 keyboard to. Ayan. Okay, kinabit ko na yung keyboard. PS2 keyboard. On natin ulit. Hindi ko pa rin binabaliktad yung speaker natin Kasi importante yung beep sound na yun Tingnan natin yung display. Sound. Okay, wala siyang tunog. Tingnan natin yung message niya rito sa display niya. Wala na guys yung no keyboard detected. Okay, that's one point. Ngayon, tatay natin ulit. Okay, tanggalin natin yung speaker. Ayan guys, ang pagkakabit ko ng speaker Saan ba? Ayan, pag ganyan ang kabit ko. Mamaya kakabit natin ng pabaliktad. Pero ngayon, tignan natin, wala akong speaker. Tingin ko may built-in to. Tignan natin yung speaker niya kung magtutunog pag nag-display siya. Hindi siya tumunog pero nagka-display, same message. Ay, kabit natin yung speaker ng pabaliktad. Okay. Kanina nakakabit na ganito. Kabit natin ng pagganto. Yun guys, narinig nyo, tit. Okay. Tumunog na siya. Okay. Bakit mahalaga yung beep sound? Guys, basic. Sa lahat na nagto-troubleshoot ng computer, very basic yan. Kung napanood nyo yung mga sinaunang vlog ko dito, very basic ang beep sound kasi doon mo malalaman kung nagre-respond yung motherboard mo. Okay? So, yun ang unang hinahanap ko palagi pag nagto-troubleshoot, yung spark sa power supply. So, I know kung buhay yung power supply niya and yung beep sound.
kung buhay yung motherboard. Then the rest, doon na ako mag-troubleshoot ng memory, etc. Tsaka na ako magbo-board level ng detection ng mga voltage. So yun simula. Okay, so yan, may display na siya. Okay, may display na siya. So kailangan natin i-run yung setup niya, F1. Kasi gagamit yung oras nito, kailangan natin baguhin. Tulad niyan, manufactured date siya 2017, di ba? So kailangan natin baguhin 'yun. Yan, babaguhin natin 'yan. Tab, ano ba ngayon? 6 month tab 17 yata. Yeah, 6 escape tab natin to 20. Yeah. Kaya nababaguhin ko muna ito, magulo tong ano to setup na ito Okay guys, nabago ko na yung date nya, 9/40, 6/17, 2025. F10 natin, save natin. Okay, tignan natin kung magbuboot na sa pinaka hard drive nya. Okay. Wala. Okay. May password siya. So, kukontakin ko muna yung may-ari nito para makuha ko yung password niya. Tapos, kasi ang reklamo dito, no display. So, ngayon meron na. Sa ano mga possible? Bakit no display? Okay. Possible madumi. Kaya nilinis ko kanina yan. Nakalimutan ko ipakita na kasi magigising ko lang binugaan ko ng blower. Madumi. I-reset yung RAM. Yung mga memory, i-reset. Tapos BIOS. Yung battery, yung BIOS battery niya, kailangan yon i-short natin yon. Kaya bumalik siya sa manufacture date ng 2017 kasi nireset natin. Ngayon, bago ko ito isuli sa customer, ano ko muna siya, check disk, tsaka magra-RAM test tayo. So, lagi yung basic troubleshooting ko yun, lagi. Once namin nagdala sa akin ng computer, automatic cleaning, reset ng RAM, BIOS, reset ng iba yung reset ibig sabihin i-unplug tsaka plug. Okay, iba naman yung reset. I-reset natin yung BIOS for manufacturing date. Tapos check disk tsaka RAM test. Yun ang laging ginagawa ko. So kukunin ko muna yung password ng computer, message ko yung may-ari para magawa na natin ito matapos na move tayo sa isang computer. Okay?
Okay guys, nakuha ko na yung password, no? So, ito na siya. So, ano kong gagawin is command prompt. Check this natin tong ano niya. Siyempre, yung drive C. Prepare. Kasi blah 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 blah. You have to invoke the okay. Okay, tingnan natin dyan. Okay. Sufficient blah 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 blah. Okay. DSK. Ayaw niya talaga. Okay. Kung ayaw niya yan muna, ito muna gagawin natin. CMD. Ay, hindi na ata kailangan sa CMD yan. MD scan. Okay. Restart now. Blah 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 blah. Okay, start. Restarting na siya. So gagawin yan guys, mag-check, mag-RAM test. Mag-RAM test yan. Okay, balik natin pagka lumabas na interface para konti lang video. Ayan na. Yun, tumutunog na, oh, yung ano. Tumutunog na yung computer natin. Kasi may speaker ako nilagay, pero mamaya kukunin ko din yun. Okay, Windows is checking memory problems, take blah 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 blah. Okay? Balik na lang natin pagkatapos. Okay? Okay guys, kaya pala hindi ko may epekto yung checklist natin kasi yan o, nalabo pa eh. Kasi naka ano siya o, yung drive C niya is solid state drive. Okay, so hindi pwedeng mag-check disk kasi solid state siya. Okay, so okay na to. Tatawag natin sa may-ari to para makuha na. Okay. Tapi tatanggalin ko muna yung speaker ko, baka makalimutan ko yung speaker ko eh. Okay guys. Sana may natutunan kayo sa pag-troubleshoot ng computer. No, basic lang naman yun. Papakuha ko na to. Tapos sisimulan natin yung isang computer. Nilinisin natin. Explain ko sa inyo mamaya yun. Okay, ito kasi upload ko na to sa channel natin. Okay? Like, share, and subscribe pag kami natutunan kayo, ha? Pakikalat po sa mga kaibigan nyo para matuto. Okay? Tayo muna ako. Peace out.